Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangong mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Rayla Movie 24. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na mga kwento. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay may 3 bahagi. Umpisahan na po natin. Matunog ngayon ang isang laro sa cellphone, kaya't kinagigiliwan ito ng mga bata at maging ng matatanda. Ngunit hindi lang ito basta laro, dahil nakakapangilabot ito. Uutusan ka ng isang karakter na nagngangalang Nono at ang larong ito ay ang Deadly Deal. Sabay sa uso ang batang si Ivan, kaya't mapalaro, damit ay meron siya. Dahil nga sa sikat ang larong Deadly Deal ay ininstall niya ito sa kanyang cellphone. Sabik na ang bata na laruin ito at dahil si Ivan ay ang tipo ng batang walang takot at palaban, nang matapos ang installing ay agad niya itong binuksan. Kamusta kaibigan? Handa ka na ba sa mga ipapagawa ko sa iyo? Pagbate ng karakter. Oo naman. Handang-handa na, tugon ni Ivan. Ang una kong utos ay madali lang. Duraan mo ang inilulutong pagkain ng nanay mo at sabihin mong, "It's a prank, mami." Wika ng karakter. Ano ka, Hilo? Bakit ka naman gagawin yun? Papilosopong sagot ni Ivan. Bawat utos ko na hindi mo susundin ay may kapalit. Pwede kang mamatay o ang isa sa mga magulang mo. Mamili ka, Ivan. Saad ng karakter. Binalot ng kaba si Ivan sa kanyang nadinig. Dahil alam ng karakter ang kanyang pangalan kahit hindi niya ito sinasabi. Paano mong nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Ivan. Hulaan mo. Gawin mo muna ang pinagagawa ko sa iyo at saka ko sasabihin. Tugon ng karakter sa kanya. Hindi ko gagawin yan. Manigas ka. Singhal ni Ivan at agad niyang binura ang larong Deadly Deal. Ngunit lumabas dito ang isang mensahe na nagsasabing hindi niya pwede itong burahin at tapusin niya muna ang lahat ng misyon. Kaibigan, bago mo ko tuluyang burahin, tapusin mo muna ang lahat ng pinagagawa ko sa iyo dahil may isa akong salita. Pag sinimulan mo, dapat mong tapusin. Saad ng karakter. Tuluyan ng binalot ng takot ang pagkatao ni Ivan, kaya't agad niyang ginawa ang utos ni Nono. Lumabas siya ng kanyang silid at saktong nagluluto ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit at dumura sa pagkain dito. Ano ba pumasok sa kukote mong bata ka? Wika ng kanyang ina na galit na galit. It's a prank, mami. Tugon ni Ivan habang nauutal dahil sa takot. Agad siyang tumakbo papalayo at kinuha ang kanyang cellphone. Magaling. Ang sunod kong utos ay medyo mahirap-hirap na. Wakwakin mo sa gitna ang tiyan ng alaga mong hamster at ibato mo sa tatay mo. Pagkatapos ay sabihin mong, I get you, daddy. Wika ng karakter. Paano mo nalamang may hamster ako? Pagtatakang tanong ni Ivan. Gawin mo muna ang utos ko bago ko sabihin sa'yo. Tugon naman ng karakter sa kanya. Hindi ko gagawin yan. Tama na. Ayoko na. Sigaw ni Ivan. Okay. Pero may mahalaga akong sasabihin sa'yo.
Dahil inayawan mo ang lahat ng inutos at iuutos ko pa lang sa'yo, ay mayroon kang pagpipilian. Mamamatay ka o mamamatay ang mga magulang mo. Pag-isipan mo na ang sagot mo at kung piliin mo kung kitilin ang sarili mo, ay tumalon ka sa bintana ng kwarto mo. Deal? Tugon ng karakter sa kanya. Sa takot ay ibinalibag ni Ivan ang kanyang cellphone at nagtungo sa bintana ng kanyang kwarto. I love you, Mommy and Daddy. Wika ni Ivan habang lumuluha at bago tuluyan tumalon sa bintana ng kanyang silid. Duguan siyang bumagsak sa semento at bali-bali ang mga buto. Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Ako si Nano, ang playmate mo. Naisipan na magkaibigang Sheila at Trixie na magtawatan sa isa't isa dahil sabik na sila magkita ngunit hindi nila ito magawa dahil sa kasagsagan ng pandemya. Bakla, kamusta ka na? Pagbati ni Sheila. Eto, boy pa din. Pabirong sagot ni Trixie. Nakakamiss no, yung tatlo pa tayo kung hindi lang sana nawala si Mean eh. E di katulad pa din tayo ng dati. Malungkot na saad ni Sheila. Tatlo silang magkakaibigan, 2 babae at 1 binabae. Sa hindi inaasahang pangyayari ay naaksidente si Mean sa gitna ng kalsada. Nabangga siya ng kotse at nagulungan ng truck. Oo nga eh, kung hindi lang sana siya naaksidente, wika ni Trixie. Bigla na lamang may sumali sa kanilang video call. Misteryoso ang taong iyon dahil wala itong pangalan at madilim lang ang paligid. Sino bang nagsabing wala na ako? Pamilyar na boses ng isang babae. Parang boses ni Mean. Bulong sa sarili ni Sheila. Natikom ang kanilang mga bibig dahil sa takot. Halos bumaon na ang kanilang mga puwet sa kinauupuan dahil hindi makakilos o makatakbo. Sumagot kayo! Sigaw ng babae. Oo na, sasagot na. Sino ka ba? Tanong ni Trixie na tila at tatakbo na sa labis na takot at kaba. Aalis na ako, tugon naman ni Sheila. Ngunit hindi siya makaalis sa kanyang kinauupuan at para bang pandikit ang suot na damit. Trixie, hindi ako makaalis, wika ni Sheila. Ako din eh, tugon ni Trixie. Sandali, huwag kayong aalis. Gusto ko kayong makasama at makausap sa huling oras ko, wika ng babae. Bigla na lamang nagliwanag ang paligid ng misteryosong babae at nabigla sila na may halong takot. Mean? Pagtatakang tanong ni Trixie. Oo, ako nga. Tugon naman ng babae. Nanlaki ang 2 mata nila dahil sa pagpapakita ni Mean sa kanila kahit matagal na itong namayapa. Agad na tumulo ang mga luha ni Sheila na makita niya si Mean. Mean, miss na kita, saad ni Sheila habang umiiyak. Miss na miss ko na din kayong dalawa. Gusto ko kayong yakapin ngunit hindi ko magawa dahil patay na ako. Gusto kong balikan ng mga araw na masasaya pa tayo. Nagkukulitan, nag-aasaran, lahat-lahat. Tugon ni Mean. Ako din, Mean. Gustong-gusto na kitang mayakap. Sambit naman ni Trixie. Bumuhos ang luha ng 2 habang kinakausap ang namayapang si Trixie. Ipangako niyo sa akin na lahat ng mga pangarap niyo, tutuparin niyo. At sa lahat ng tatahakin niyo, lagi niyo akong isasama. Diba, yun naman ang gusto natin. Diba, walang iwanan. Kahit na ako ang unang nang iwan, hindi ko ginusto na mamatay sa maagang oras pero hanggang doon na lang ako. Ano pa ba magagawa ko, diba? Basta't, lagi niyong isipin na nandito lang ako sa inyong tabi. Mahal na mahal ko kayo, Sheila at Trixie. Katawang lupa ko lang nawala pero
ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi. Tandaan nyo yan. Mahal na mahal ko kayo. 100%. Pagpapaalam ni Mean sa mga kaibigan. Mahal na mahal din kita, Mean. 100%. Walang iwanan. Tugon ni Sheila. Ako din, Mean. 100%. Mahal na mahal kita. Dagdag pa ni Trixie. Gagawin nyo ang lahat ng pangarap natin, ha? Sige. Pag hindi nyo ginawa, kukunin ko kayo at isasama sa hukay ko. Biro ni Mean. Oo, gagawin namin para sa'yo at para sa amin. Sabay nilang tugon. Paalam mga kaibigan. Wika ni Mean bago ito tuluyang mawala sa linya. Kalat ngayon ang isang video kung saan makikita ang pagpatay ng isang lalaki sa kanyang kasintahan. Hinihiwa nito gamit ang isang itak ang dibdib nito hanggang sa may gawin ng tiyan. Pagkatapos ay kinukuha ang mga laman loob at kinakain kahit marami pang dugo. Sinasabi ding may sumpa ang video na ito dahil kung sino mang makapanood nito ay gagawin din kung ano ang ginagawa ng lalaki ng nasa video. Kaya't binura na ang video na ito sa lahat ng site at social media. Ngunit marami pa ding tao ang may kopya nito at ikinakalat sa mga taong gusto itong mapanood at isa na dito si Bernard. Nakuha niya ang bidyong ito sa isang kaibigan. Agad niya itong pinanood habang kumakain ng chichirya. Si Bernard ay ang tipo ng tao na hindi nakakaramdam ng pandidiri at gustong gusto niyang panoorin ang mga ganitong uri ng palabas o video. Grabe namang ginagawa nito. Walang awa. May karma ding dadating sa lalaking to. Wika ni Bernard. Kasama niyang manood ang kanyang kasintahan na si Kyla. Ano ba? Nakakadiri naman yung pinapanood mo. Tigil mo na nga yan. Saad ni Kyla. Sandali lang babe. Tatapusin ko lang to. Tugon ni Bernard. Isa din sa habol ni Bernard ang kumakalat na balita kung totoo ngang isinumpa ito at gusto din niyang malaman kung anong mangyayari pag natapos niya ang video. Habang nasa gitna na siya ng video ay humaga si Kyla habang si Bernard ay nakatutok sa kanyang pinanonood. Bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si Bernard. Para bang may ibang taong pumapasok sa kanyang katawan. Kaya't itinigil na niya ang panonood. Tumabi siya kay Kyla at niyakap ito. Paisa naman Kyla, pwede ba? Tanong ni Bernard na tila sabi kay Kyla. Meron ako ngayon. Tugon naman ni Kyla sa kanya. Meron o ayaw mo lang? Nagpagalaw ka na siguro sa ibang lalaki kaya ayaw mo na sa akin. Mas malaki ba ang kargada nila? Masarap ba silang bumayo? Singhal ni Bernard habang pinanlilisikan ng mata si Kyla. Ano bang pinagsasasabi mo? Pagtatakang tanong ni Kyla. Agad na hinawakan ni Bernard ang dalawang kamay ni Kyla at pumaibabaw dito. Hinalik-halikan nito ang pisngi at leeg ng dalaga. Ano ba Bernard? Tumigil ka nga! Singhal ni Kyla at itinulak niya ang binata. Baka sa mata ng binata ang pagkadismaya. Kaya agad itong lumabas ng kwarto. Nagtaka si Kyla kung bakit ito lumabas kaya't sinilip niya ito. At nakita niyang kumuha ito ng kutsilyo. Pabalik na ng kwarto si Bernard kaya't nagmadaling nagtago si Kyla. Kyla, nasan ka na? Magpapakasaya tayo, wika ni Bernard. Kasalukuyang nagtatago sa ilalim ng kama ang dalaga. Naghahalong takot at kaba ang nararamdaman ngayon ni Kyla. Unti-unti nang lumalapit sa kama si Bernard, kaya't pinlano ni Kyla na hatakin ang paa nito. Nakatayo at nakatalikod si Bernard malapit sa kama, kaya't hinatak na ni Kyla ang paa nito at agad itong nadapa. Tumakbo na palabas ng kwarto si Kyla ngunit hinatak din ni Bernard ang kanyang paa at tumama ang kanyang bibig sa sahig at natanggalan ng dalawang ngipin sa harapan. Duguan at namimilipit sa sakit si Kyla
habang ginagapang ang sahig para makatakas sa binata. Habang nakatayo na ito at nagbabadyang saksakin siya sa likod. Tila nababaliw na si Bernard at lumapit ito sa likuran ni Kyla. Tinalunan ng paulit-ulit ni Bernard ang likuran ng dalaga habang humahagik-hik. Habang ang dalaga ay sumusuka na ng dugo at nahihirapan na sa paghinga. Walang awa niya itong tinalon-talunan kaya't nagmamakaawa na si Kyla. Hanggang sa mapatira na ito ng hininga at hindi na gumalaw. Ilang minuto ang makalipas, nagising na sa realidad si Bernard at nabigla siya sa kanyang ginawa. Duguan at wala ng buhay na makita niya ang kanyang kasintahan na si Kyla. Hanggang dito na lamang po from Rayla Movie 24. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!